Mahigit 3 taon na akong nagsisermon patungkol dito sa Sermon on the Mount. Nakakadalawang chapter pa lang po tayo, mga kapatid. So natapos natin noong nakaraang buwan yung chapter 6. Naalala nyo kung ano yung sermon noong nakaraan? Chapter 6. No? At yung dulo ng chapter 6 ay yung do not be anxious. Huwag kayong mag-aalala. No? Ayun yung sermon nung nakaraan. No? Huwag tayong mag-aalala. No? Sa loob ng 3 taong mahigit ay diniscuss dito sa pulpito yung Matthew chapter 5 and 6. Ngayon ay nasa chapter 7 na po tayo. At ang introduction ng chapter 7 ay ganito. Kung meron po kayong mga dalang Biblia, ay samahan niyo po ako sa pagbasa. Matthew chapter 7 verse 1. Sabi dito, "Judge not, that you be not judged. For with the judgment you pronounce, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eyes? Or how can you say to your brother, 'Let me take the speck out of your eyes,' when there's a log in your own eye? You hypocrite, first take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. Do not give dogs what is holy. Do not throw your pearls before pigs, lest they trample them underfoot and turn to attack you." Sa Tagalog po, mga kapatid, sabi doon, huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol, ay hahatulan kayo. At sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo, at narito ang tahilan sa iyong sariling. Yung tahilan po, ano yun? Troso. No? Troso yun, troso or log. Sa ibang translation, beam. Alam niyo yung beam sa ceiling? Yan, beam. No? Yung ibig sabihin ng tahilan. So, sinasabi dito sa mga verses na to na pinapansin mo masyado yung puwing sa mata ng kapatid mo. Ikaw meron kang troso sa mata mo. Okay, yun. Ikaw na mapaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata, at kung magkagayoy, makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Baka yurakan ng kanilang mga paa at mga balik at kayo'y lapain. Okay. Do not judge. Yun yung topic natin ngayon. Huwag tayong humusga. Huwag tayong humusga. No? At kung titignan natin ng maigi itong bagay na ito, yung paghusga na sinasabi ni Jesus Christ dito ay pertaining doon sa mga Pariseo, no? Sa mga Pharisees. At sabi niya doon, yung paghusga nitong mga, kasi alam niyo yung mga kapatid, may account sa gospel, no? Na mayroong isang Pariseo. No? May isang Pariseo at may isang mahirap na tao, no? Na nandun sila sa loob ng church at sila'y nananalangin. Sa loob ng templo at sila'y nananalangin. Sabi nung Pariseo, pinagmamalaki niya yung kanyang kalalagayan bilang Pariseo. No? Sabi niya, "Panginoon, maraming salamat at hindi ako kagaya ng taong yon. No? Nag-iikapu ako. Ginagawa ko yung mga kautusan. No? At ito yung aking kalalagayan, hindi kagaya ng tao na yon. No? Hindi kagaya ng makasalanan na yon.
Pero sabi ng makasalanan, dinadagukan niya yung kanyang dibdib at sabi niya, no? Anong sabi niya doon sa account na yon? Dinadagukan yung kanyang dibdib at hindi man lamang siya makatingala sa langit dahil siya ay hiyang-hiya. No? Sabi niya doon, patawarin mo ako, makasalanan. No? At ang sabi doon, sino sa kanila yung justified? No? So, ang sinasabi ni Jesus Christ dito, kasi yung mga Pariseo masyadong judgmental tong mga to eh. Hindi lang sila judgmental, sila pa ay masyadong critical sa mga tao sa kanilang paligid. No? Masyadong critical dun sa mga tao at sobrang proud sila sa kanilang sarili. Kasi sumusunod sila sa batas, tapos ginagawa nila yung utos ni Moses at minsan hinihigitan pa nila yon. Sinasabi nila, nagbibigay sila ng ikapo at sinusunod nila lahat ng batas, no? At sila ay self-righteous. Ako yung mabuti, ikaw ay masama, no? Pero alam niyo mga kapatid, nung sinabi ni Jesus Christ na do not judge or judge not, no? Hindi ito ibig sabihin na bawal ng humusga, no? Halimbawa, sa korte, 'di ba laging may hinuhusgahan sa korte? Hindi naman pwedeng mawala yung paghusga sa korte. Bakit? Dahil tinitignan yung isang kaso base doon sa merits nito, base kung totoong ginawa ito ng taong yon, and then yung judgment doon sa tao na yon ay nakabase doon sa kanyang ginawa. So okay mag-judge sa korte. No? Okay yung judgment sa loob ng korte. At it does not forbid church discipline or exposing false teachers. Hindi sinasabi ni Kristo na wag niyong huhusgahan yung mga tao na siyang false teachers. No? Halimbawa, ay nagtuturo na si Kristo ay tao lamang. Natural na dapat mong i-criticize yung mga tao na yon. Bakit? Dahil mali yung kanilang itinuturo. At hindi pino-forbid or hindi pinagbabawalan ni Kristo na tayo bilang mga mananampalataya ay magkaroon ng discernment sa pagitan ng tama o mali. No? Kasi pag tama yun. Pag mali yun. Hindi, kasi marami nagsasabi, bawal maghusga. Bawal maghusga. Hindi mo ako pwedeng husgahan. Kahit nagkamali ako, sabi ni Kristo, bawal maghusga. Pero hindi yun yung sinasabi ni Jesus Christ dito. Ang sinasabi ni Kristo dito ay huwag tayong humatol at mag-criticize ng ating kapwa. Pero kung yung kapwa mo na yon ay nagkakamali, normal lang na dapat mo bilang pag-ibig dun sa tao na yon na siya ay kausapin mo at siya bilang iyong kapatid dahil out of love. Halimbawa, alam mo yung kapatid mo nagkakasala. Nagkakasala siya, gumagawa siya ng mali. Bilang pag-ibig sa kanya, kailangan siyang itama. Hindi mo naman pwedeng hayaan yung pagkakamali ng tao dahil iniisip mo, bawal akong mag-judge. Pero ang sinasabi ni Kristo dito, kung tayo'y humusga tayo. At may proseso mga kapatid, no? Kung pag-aralan natin yung Biblia, may proseso ng pagkukorek sa ating mga kapatid. Ano yun? Magsama ka ng witness. No? Magsama ka ng witness. Pero alam niyo mga kapatid, ang marami sa atin ay very critical sa ating mga kapatid. No? Na ang ginagawa natin ganito. Hindi out of love yung criticism na binibigay natin sa kapatid. No? Halimbawa, may napansin kayo sa isang nyong kapatid, anong ginagawa nyo? Hindi ba ang ginagawa natin kadalasan ay ganito? Pumupunta tayo, hindi doon sa kapatid na yon, kundi sa ibang tao at doon natin siya kay-criticize. Tayo, nag-uusap, kay-criticize natin siya sa kanyang ginagawa. Anong epekto nun? Anong epekto nun? Hindi ba ang epekto nun ay wala? Nagkakasala lamang tayo bilang tao, bilang mga mananampalataya. No? Ano yung pino-forbid? O ano yung sinasabi ni Kristo dito na bawal maghusga? Sabi dito, yung hypercritical and condemning attitude. No? Kinokondemn mo na yung tao.
No? Na yung dahilan kung bakit mo ginagawa yon, hindi para siya ay mailigtas o hindi para siya ay maituwid, kinokondem mo siya kasi tingin mo mas mataas ka kaysa kanya. No? Tingin mo mas mataas ka kaysa kanya. Self-righteous judgment that seeks to expose and demean others rather than restore them. May mga tao na nagkakamali. Sa loob ng church, may mga tao na nagkakamali. Yung mga tao na nagkakamali na yon, ang goal natin bilang kapatid ng mga tao na nagkakamali na yon ay i-restore sila. Hindi i-demean or i-criticize sila or husgahan sila sa kanilang kalalagayan kung sila man ay nagkamali. Or meron kang hindi nagustuhan dun sa isang tao na yon. Ang gagawin mo ngayon, ki-criticize mo siya, huhusgahan mo siya, no? At ang mahirap, sa likod pa niya, mo gagawin yon, yung mga bagay na yon. Alam niyo mga kapatid, kasalanan po yun eh. Kasalanan kapag naghusga tayo ng tao na ang ating purpose is i-demean at hindi i-restore. Kasalanan po yun. Alam niyo mga kapatid kung gaano katindi yung kasalanan ng panghuhusga sa tao, sa mga kapatid dati sa pananampalataya, gaano katindi yung alam nyo si James, sabi niya sa James chapter 4 verse 11 to 12, sabi niya dito. James 4:11 to 12, sabi dito, do not speak evil against one another. Do not speak evil against one another, brothers. The one who speaks against a brother or judges his brother, speaks evil against the law, and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. There is only one lawgiver and judge, he who is able to save and to destroy. But who are you to judge your neighbor? Basahin natin sa Tagalog yon. Huwag kayong mga salita ng laban sa isa't isa, mga kapatid. Ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita laban sa kautusan. At humahatol sa kautusan, datapwat kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi hukom. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom, sa makatuwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasak, tatapwat, sino ka na humahatol sa iyong kapwa. Kung ikaw ay critical at judgmental, you are playing God. Kasi ang Diyos yung nagbigay ng batas, pero humahatol ka sa iyong kapwa. Ang sabi ni James dito, Diyos ka ba? Para ikaw ay mag-criticize at mang-judge ng tao? Diyos ka ba? Para kapag yung kapatid mo ay nagkamali, husgahan mo ng husgahan at i-criticize mo, instead na i-restore mo siya, instead na kausapin mo siya ng maayos, kung ang gagawin mo pa, pag chichismisan pa siya, may ganun eh. No? May ganon. May mga nagkakamali sa loob ng church na himpis na yung trabaho ng kanyang mga kapatid sa loob ng church ay i-restore siya, ang gagawin pa ng mga ito ay naggugrupo-grupo at pag-uusapan yung tao na yon. Anong ginagawa nila? Di ba hinuhusgahan nila? Dinidimin nila yung tao na yon. Imbis na sila bilang isang iglesia ng mga mananampalataya ay i-restore yung tao na yon. Normal lang naman na tayo bilang mga mananampalatay nagkakamali. May perpekto ba sa atin? Meron ba sa ating nasunod na ang lahat ng bagay na iniutos sa atin ng Panginoon? Wala naman eh. No? So kung tayo, ang kalalagayan natin ay makasalanan lang din, bakit tayo humuhusga ng tao? At ang problema pa doon ay mali yung paghusga natin. No? At alam niyo mga kapatid, kapag yung judgmental at critical sa ibang tao, alam mo nangyayari sa kanila? Yung mga ibang tao critical na rin sa kanila kasi ganun sila eh. No? Yung ibang tao sa kanilang paligid, nagiging judgmental na rin sa kanila. Nagiging critical na rin sa kanila. No? At hindi lang yon mga kapatid. Matindi yung sinabi dito.
Judge not that you be not judged, for with the judgment you pronounce, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Yung pinanghusga mo dun sa tao na yon ay gagamitin din sa'yo balang araw. Yung ginamit mong measurement doon sa tao na yon ay gagamitin din sa'yo balang araw. At ang matindi ron ay hindi ng mga tao sa paligid mo, kundi ng Diyos na siyang nakakakita ng mga bagay na ito. Yung Diyos na nakakakita nitong mga bagay nito, siya yung huhusga sa'yo. Kaya alam nyo mga kapatid, ba't ang daming tao na mapanghusga? No? Alam nyo ibig sabihin ng ikaw ay nagpapasa ng judgment sa tao? Ibig sabihin nun ay nalalaman mo yung mga bagay-bagay patungkol dun sa ginajudge mo. Halimbawa, bago ka maging judge sa isang korte, ang haba ng iyong experience dapat, no? Dapat ikaw ay nakapagtapos ng batas, no, ng law. And then nakapag-practice ka ng law. And then after nun, tsaka ka magiging judge. Ibig sabihin, bago ka maging judge ay mahaba na yung experience mo at kaalaman mo doon sa mga bagay na iyong mga kaalaman mo doon sa batas. At tayo bilang tao, kung ginajudge natin o kinikriticize natin yung mga tao sa ating paligid, ang tingin sa atin ay meron tayong expertise doon sa bagay na yon. Kaya ang gagawin sa'yo, kasi thinking mo meron kang expertise doon sa bagay na yon, huhusgahan ka ng Diyos base doon sa judgment na ipinasa mo doon sa tao. Kaya sabi ni Kristo, huwag tayong mapanghusga. Bakit? Dahil nag-iisa lang ang nagbigay ng batas. Nag-iisa lang ang judge o ang hukom na siyang huhukom sa atin bilang mga tao. Ito ay ang Diyos. hindi naman tayo Diyos eh. Tapos critical and judgmental tayo sa ibang tao. Sabi sa Romans 2:1-2, sabi doon, therefore you have no excuse, O man, every one of you who judges, for in passing judgment on another, you condemn yourself, because you, the judge, practice the very same thing. Yun ang mahirap, mga kapatid. No? Kadalasan, critical tayo sa ibang tao, judgmental tayo sa ibang tao, pero tayo rin ganun. No? Tayo rin ganun. Tayo rin, bilang mga tao, yung paraan ng panghuhusga natin sa ibang tao, tayo rin ganun. Ang problema, hindi lang alam ng iba na ganun tayo. Hindi po ba? Kaya sabi doon sa mga sumunod na verses, sabi doon, why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eyes? Sa sobrang critical at judgmental natin sa ibang tao, nakikita natin lahat ng kanilang mga pagkakamali. No? Lahat ng kanilang pagkakamali. At sinasabi dito, bakit hinuhusgahan mo yung tao na meron lang puwing sa kanyang mata, ikaw meron kang troso sa mata mo? Paano mo nakikita ng tama yung judgment na ipinapasa mo dito sa tao na ito, kung hindi mo siya nakikita ng maayos dahil meron kang troso sa mata mo? Diba? Yun yung sinasabi ni Jesus Christ dito. Pero hindi naman niya sinabi, mga kapatid, na huwag kang, hindi niya sinasabi dito na huwag mong tanggalin yung puwing ng iyong kapatid. Anong sinasabi ni Jesus Christ? Tanggalin mo muna yung troso sa iyong mga mata. Bago mo tanggalin, bago mo tulungan yung iyong kapatid na tanggalin yung kanyang puwing, tanggalin mo muna yung troso sa iyong mga mata. At anong ibig sabihin ng troso, mga kapatid? Yung sinasabi ni Jesus Christ na troso dito ay yung ating self-righteousness. No? Kasi maraming tao ganyan eh. Sobrang self-righteous nila na hindi na nila nakikita na meron din silang mga pagkakamali bago sila humusga sa ibang tao. Bago nila husgahan yung ibang tao, ay dapat makita din naman nila na sila ay self-righteous. Kaya dapat ang gawin mo, tignan mo muna yung iyong sarili bago ka
magtanggal ng puwing ng iyong kapatid. Tignan mo muna yung iyong sarili kung meron ka bang ikaw ba ay righteous para gawin yung bagay na yon, no? Alam niyo mga kapatid, habang tayo nagiging malapit sa Diyos, habang tayo nagiging kagaya ni Kristo, ay nawawala rin sa atin yung pagiging self-righteous. Bumababa din yung ating pagiging critical sa mga ibang tao. Bakit? Dahil habang nagiging malapit tayo sa Diyos, nakikita natin yung ating sarili at yung ating pagkakamali, hindi yung pagkakamali ng iba. Masyado tayong nakafocus dun sa ibang tao nang kikita lang natin yung kanilang pagkakamali. Bakit? Dahil napakalayo mo sa Diyos, kaya mo ginagawa yon. Pero kung ikaw ay malapit ka sa Diyos at ikaw ay kagaya na ni Kristo, ang nakikita mo lang ay iyong sariling pagkakamali at ang tanging nakikita mo lamang sa ibang tao ay kung paano mo sila matutulungan. Paano mo sila matutulungan na mas maging malapit pa kay Kristo? At may proseso pa mga kapatid yung yung correction. May proseso 'yon. Kung gusto mong i-correct yung iyong kapatid, may proseso 'yon. Yung unang step, self-reflection, no? Tignan mo yung sarili mo. Tignan mo yung sarili mo, no? Humingi ka ng tawad sa Diyos. Tumalikod ka sa iyong mga kasalanan at sa pamamagitan nito ay mawawala yung iyong pagiging self-righteous. At yung pangalawa ay yung pag-restore mo dun sa iyong kapatid in a non-condemning and gentle way para ma-serve mo yung iyong kapatid. Ganon mag-correct ng kapatid in a gentle manner. Non-condemning way, no? Na ang pag-uusapan nyo lang, no? Ang pag-uusapan nyo lang, kung ano yung pagkakasala ng tao. Alam niyo, madalas sa atin, no? Madalas sa atin. Kapag may nagkamali, no? Pag may nagkamali, ang ginagawa na natin ay hindi lang pinag-uusapan yung pagkakamali niya, pati yung nakaraan pag-uusapan pa natin. No? Pero ang katotohanan dapat ay mag-focus tayo kung ano yung problema at yon yung ating i-address. No? At sa ganung paraan, mga kapatid, ay matatanggal natin yung puwing ng ating mga kapatid. At tayo rin naman ay matatanggal din natin yung self-righteousness na meron tayo. No? Ngayon, pagkatapos sabihin ni Kristo yung mga bagay na yon, merong verse 6. Ang sabi niya doon, do not give dogs what is holy, and do not throw your pearls before pigs, lest they trample them underfoot and turn to attack you. Parang ang layo, no? Ano kaya ibig sabihin nun? No? Pagkatapos sinabi ni Jesus Christ, do not judge. No? Do not judge. Sinabi niya, do not give dogs what is holy. No? Kata siya, do not judge. Tapos, do not give dogs what is holy. Alam niyo mga kapatid, sa loob ng simbahan, ang dapat namamayani sa bawat isa sa atin ay pag-ibig. No? Sa ating pag-ibig sa ating kapwa, nababawasan yung ating pagiging judgmental at critical sa ibang tao. Nababawasan yung pagchichismis-chismis natin sa kanila. No? Pero dito sa mga sinabi ni Jesus Christ na ito, ang sabi dito, do not give dogs what is holy. May mga panahon, no? May mga panahon tayo bilang mga mananampalataya ay isinishare natin yung mabuting balita sa mga tao sa labas. No? Sa mga tao sa labas, no? Itong mabuting balita na to ay this is holy. Yung mabuting balita ay ito ay parang perlas. Ito ay importanteng bagay.
At sinasabi ni Kristo dito, may mga tao sa ating paligid na dapat iniingatan natin yung gospel, na kung atin itong isi-share sa kanila, at sila naman ay ita-trample it underfoot, dapat tayo'y maging maingat sa bagay na yon. Alam nyo mga kapatid, no? Kapag tinignan natin, no? Tinignan natin yung isa sa mga YouTube o kaya mga Facebook, no? May sa social media, makikita natin may mga nagvi-video na nagsi-share sila ng gospel. At merong mga tao na kanilang sinesharean, ang ginagawa ay imbis na tanggapin yung mabuting balita, ang ginagawa nila ay critical sila against doon. Pwede naman yun no? Pwede naman magkaroon ng conversation patungkol sa mabuting balita. Siyempre, no? Pero kung ang ginagawa na nung tao na yon ay dinidimin niya na yung mabuting balita at niyuyurakan niya na yung ating pananampalataya, ang sabi ni Kristo, do not give dogs what is holy. Dahil yun yung mabuting balita No? Kaya nga sabi ni Kristo, kapag pumunta kayo sa isang bayan, at itong mga tao na to ay hindi nila tinanggap itong mabuting balita na to, anong sabi sa kanila? Magpagpag kayo ng inyong mga, pagpagin yung alikabok sa inyong mga paa. Ito ay judgment sa kanila. No? Si Apostol Pablo, nung siya ay sinugo sa mga Hudyo, anong ginawa ng mga Hudyo? Hindi tinanggap yung mabuting balita. Anong ginawa niya? Bahala na kayo, ang inyong dugo ay kayo na, nasa inyo ng mga kamay, ako na ay pupunta sa mga hentil. Bakit? Dahil yung mabuting balita na ibinibigay dito sa mga tao nito, sa hindi nila pagtanggap dito sa mabuting balita na ito, no? Ito ay, yung mabuting balita, ito ay banal. Ito ay treasure para sa ating mga mananampalataya. Huwag niyong hahayaan na yung mga taong yon will trample it underfoot. May mga tao na hindi talaga tinatanggap yung mabuting balita. May mga tao talaga na hindi naman genuine yung kanilang pagtatanong. No? May mga tao na talagang dinidimin ka dahil sa iyong pananampalataya. Ito yung mga tao na sinasabi ni Kristo na huwag mong ibigay sa kanila yung mabuting balita. Maaring itong mga tao na to, eventually sila'y mananampalataya, pero Diyos na ang bahala doon. Pero ikaw bilang isang tao, no, may mga panahon na dapat discerning tayo sa mga bagay na yon. Meron talagang mga tao na hindi mananampalataya. Meron talagang mga tao na pag ibinigay mo itong bagay na ito ay hindi nila ito tatanggapin. Okay lang po yun mga kapatid. Hindi tayo yung kanilang tinatalikuran. Hindi tayo, kundi yung mensahe para sa kanila. Ang itinuturo ni Kristo dito ay huwag tayong manghusga. No? Tayong manghusga. Pero kung darating man yung panahon na huhusga tayo sa tao, lagi nating tatandaan na ito ay dapat nakaayon sa salita ng Diyos. Hindi para yurakan yung pagkatao ng isang mananampalataya, kundi para i-restore siya pabalik doon sa iglesia. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mensahe na iyag sa aming kalagitnaan. Panginoon, lahat kami ay guilty sa kasalanang ito. Kaming lahat ay mapanghusga. Kaming lahat, Panginoon, ay critical sa aming mga kapatid. Kaming lahat, Panginoon, ay mapunahin sa pagkakamali ng ibang tao. Masyado namin tinitignan yung aming mga sarili, Panginoon.
at hindi namin binibigyan ng importansya yung ibang tao. Yung aming mga kapatid, na sila rin naman, Panginoon, ay tinubos ng iyong banal na dugo. Na sila rin naman, Panginoon, ay iyong iniibig. Na sila rin naman ay nilikha mo ayon sa iyong wangis. Panginoon, patawarin niyo po kami. Na kung nasusumpungan niyo po kami, Panginoon, na judgmental at critical sa aming mga kapatid, tulungan niyo po kaming makita ito. Tulungan niyo po kaming maunawaan ito. At higit sa lahat, Panginoon, tulungan niyo kaming makita na kami rin naman ay nagkakamali, na kami rin naman ay nagkakasala, na kami rin naman, Panginoon, ay napapalayo, Panginoon, sa iyo. Na kami rin naman ay nahuhulog sa matinding kasalanan. Na kami rin naman ay may mga kahinaan. Na kami rin naman, Panginoon, ay dumaranas din naman ng pagsubok. Na ang mga pagsubok na ito ay maaaring nakikita sa aming mga gawi. Panginoon, tulungan niyo po kami. Na imbis na maging judgmental and critical sa aming mga kapatid, ay tulungan mo po kaming dalin ang pasanin ng aming kapatid, kagaya ng iyong itinuturo sa amin. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.